So yan mga ka-bakers, kumusta kayo? For today's video, isi-share ko to sa yung bago kong recipe. Ang pangalan nito ay The Baking Bread Recipe. At napakadali lang nitong gawin at saka napaka-simple lang. Hindi na kayo mahirapan at hindi na kayo mahirapan mag-slice. Ganyan lang gagawin nyo ay hiwain nyo lang ng paganyan. Pagkatapos nyan ay pwede nyo nang lutuin agad. Kaya napakadali lang nito mga ka-bakers. So ayan, linagay ko sa tray at pagkatapos, ayan, luto na siya agad. Napakadali lang, gaya nga ng sinabi ko. So kung gusto nyo itong panoorin nyo lang hanggang matapos ng video. So ayan mga ka-bakers, ito na nga yung aking ingredients. Yung pinakauna kong linagay is ang ating third class. Pwede kayong third class na harina. Pwede kayo gumamit ng first class, pwede rin kayo gumamit ng all-purpose flour. So naglagay na din ako ng milk powder, 1/4 cup, tapos isang kutsarang baking powder. So pagkatapos yan, nalagay natin. Mas maganda pala mga ka-bakers, kung maglagay kayo ng baking powder is punuin nyo yung kutsara, huwag alanganin. So ayan, i-mix lang natin. Ganyan, mix na siya para mag-combine yung ating milk powder pati yung ating harina, pati yung baking, napaka-importante yun. So ayan, katapos ay lagyan lang natin ng butas yung gitna para magkaroon ng espasyo para sa mga iba pa na ingredients na ilalagay natin. So ayan, ganun lang kadali. Butasan nyo lang yung gitna. Pagkatapos maglagay na kayo kung ano pa yung mga gustong ilagay na ingredients. Sukal, 200 grams. Tapos ang asin pala, naglagay ako 7 grams. Hindi ko na na-flex. Mababa lang yung asin, hindi natin siya ginawang 15 grams. Tapos naglagay din ako ng isang itlog. So ayan, ganyan lang siya kadali mga ka-bakers. Kaya nga ng sinabi ko, napakadali lang itong gawin. Yan, itong naglagay tayo ng evaporated milk, 1/8 cup lang yan siya. Pero optional lang yan, pwede kayo gumamit ng tubig na lang. So yung tubig natin, kalahating cup. Balik kung tubig lang yung ilalagay nyo dyan, pwede kayo gumamit ng 3/4 cup ng tubig. Kung wala kayong cup na kagaya ng hinawakan ko, pwede kayo gumamit ng lata ng evap. So parehas lang ang nila doon, yung size. So ayan, mix lang natin hanggang matunaw yung asukal, pati yung asin. So yung asin natin, para mabilis matunaw, ang ginamit natin dito is iodized salt. Kasi kung yung crack na asin, okay din naman siya. Kaya nga lang, medyo may katagalan bago siya talaga matunaw. Kaya minsan, pag hindi na siya natunaw, kinain mo. Pag nakapili ka ng tinapay, minsan kain ka ng maalat. Yun, asin yun. Hindi siya natunaw mabuti. So, ayan mga ka-bakers. Kung gusto nyo itong video, panoorin nyo lang to hanggang matapos. At napakadali lang nito at napakasimple lang at napakasarap at napakatagal pa nitong masira. Ayan, naglagay din ako ng vanilla. So naglagay na din ako ng baking margarine. Ang margarine ko dito ay 75 grams. Kaya ang linagay ko sa aking asin, 7 grams lang kasi mataas yung margarine, 75 grams, medyo maalat. Diba, hindi ko na ginawa na 15 grams yung asin. So ayan mga ka-bakers, minix nga natin, hinalo lang natin sa ating kamay. Hindi na tayo nag-gloves kasi naubusan tayo ng gloves ngayon. Ayan, ganun lang yung paghalo natin. Make sure lang marinis yung ating kamay. Pwede rin itong gawin kung gusto nyo gumawa na gustuhan nyo to, tapos gumawa kayo ng marami. Pwede itong gawin pang business, pagkakitaan. Doble-doblehin nyo lang yung recipe natin. Napakadali lang talaga nito. Ang kagandahan nito, hindi mo na kailangan figura, hindi na ito mag-consume pa ng oras. Kasi matagal din magfigura, lalo na pag mga ganitong matitigas. Hindi ito madali figurahin. Kung nakikita nyo sa mga video, madali lang siya. Pero pag pinigura nyo yan, may kailangan nyo pa dyan basahin yung nyo, misa para kumapit siya. So, pero hindi naman, minsan naman medyo madali, lalo na medyo basa yung pagkamasa nyo. Pero pag medyo basa, mahina din yung biak ng ating ganitong mga tinapay.
So ayan, nagpatuloy nga lang ako pag ganito, hindi na natin kailangan mag-add ng water. Ayan, pag ganyan, okay na yan, huwag na kayo mag-add ng tubig. Pero kung medyo matigas pa, magdagdag kayo ng tubig. So ayan mga bakers, nakalipas nga ng 3 minutes. Ito na yung ating dough, ayos na. Smooth na siya. Ngayon, ang gagawin natin ay maglalagay muna ako dyan ng konting harina para hindi siya masyadong malagkit. Tapos, pahiran natin yung ibabaw ng konting harina. Yan, tapos push natin konti para maging pantay yung mga gilid. Yan, ganyan lang. Yan, pagkatapos hiwaan natin siya ng tatlo. Yan mga kabakers, hiwain natin siya ng malagay gamit tayo ng guide mga kabakers para mas maganda. Ayan. Bali 1 inches din. Ayan, 1 inches yan. So yan. Pababa. Tatlo. So yan. Tapos hiwain natin siyang pababa. Ayan. Yun lang. Lininisan ko muna yung ating pang-slice. Yung ating cutter. Ayan. So, kailangan natin ng guide. Pero, pwede naman kahit wala kayong guide kasi lang naman siya. Maiksi lang naman. Pwede na siguro kahit wala siyang guide. So, ganyan lang. O, diba? Napakadali lang. Yan. Tapos, natin pababa. Yan. Ganyan. Yan. Ganun lang. So, habang nagagawa tayo nito ay mainit na yung oven natin mga kabakers kasi nagluto nga ako ng mamon. Kaya pagkatapos nito ay salang na natin agad. Gaya nga ng sinabi ko, napakadali lang nitong gawin at hindi na ito masyado mag-consume ng oras sa pagpipigura or pagbibilog ng tinapay na to. Kasi parang din to siya, parang Sputnik din to siya mga kabakers. Pag binilog mo, ganun, bibiak din siya. Kaya nga lang nito is baking lang ginamit natin dito. Hindi tayo naglagay ng dry yeast. So naglagay nga din ako ng guide sukat sa mga dyan sa may gilid. 1 inches din siya mga kabakers. Yan, ganon. So pagkatapos, yan na siya. I-slice na natin siya. Yan, i-slice natin siya. Yan, ganyan lang. Ayan, ganun lang mga kabakers. So, kung walang guide yan, kahit walang guide, okay na yan. Kaya iyakang-iyakan na yan. Diba ako andyan yung guide, kaya ginagamit ko na lang din. Ayan. Ayan, ganun lang. So, napakadali talaga. Ito yung nagawa kong tinapay na napakadali lang niyang gawin. Kasi, mga kabakers, talaga napakadali lang. Kasi pagkatapos mo dyan, isipin mo, isasalang mo na siya agad, diba? Hindi mo na kailangan maghintay pa ng oras na paalsa, ganon. Yan. Although mayroon naman mga tinapay na hindi na kailangan paalsa, yung gaya ng Sputnik. So, doon ka naman ngayon sa pagfigura. Dito kasi hindi na, i-slice mo lang siya ng paganyan. Yan. Pagkatapos, lutuin mo na siya. Ang oven nito medyo may kainitan kasi nasa 180 yung init ng ating oven. So, ayan. Abangan nyo lang kung ilang minutes ko siya maluluto mga kabakers. Update ko na lang kayo maya. So ayan mga kabakers, shout out pala dyan sa lahat ng bumisita sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung sino kung hindi kayo isa-isahin, maraming thank you. Sana patuloy nyo pa rin akong panoorin itong mga video ko para kahit papano is makakita kahit konti-konti lang. Pero okay na yon, masaya na rin ako doon. Maraming salamat sa muli. So ito na nga, naluto na nga yung ating baking bread recipe, no? Kita nyo kayong itsura, pumutok siya. Yan. Ito yung pangalawang tray na. So ayan. Alam nyo mga kabakers, napakagandang tinapay na to kasi napakatagal din itong masira. Hindi ito siya basta-basta masisira. Kahit abutan pa to ng 2 linggo, hindi siya masisira. Basta hindi lang siya amagin. Kasi ang sekreto lang naman doon para hindi siya amagin, kailangan pag itatabi nyo sa ibabalot, halimbawa ibalot nyo siya, kailangan siguraduhin na mas malamig na siya. Malamig na siya. Hindi na kailangan
Kasi pag binalot nyo siya ng mainit, magpapawis yan. So yun, magiging ano yan, kakaamag yun dahil doon sa basa niya. Pero pag malamig na siya, na binalot nyo, mga kabikers, kahit mahigit pa yan 2 linggo, hindi talaga yan masisira. So nakaganda rin ito kasi pag hinawakan nyo, pero napaka-crispy talaga, ramdam nyo yung crispy niya sa ibabaw. Yan, pero yung gitna niya is napakalambot lang itong mga kabikers. Napakalutong ba yung ibabaw niya. Kaya perfect talaga sa sausaw sa 3-in-1 mga kabikers. Kasarap. Lalong-lalo na ngayon is maulan na. Kaya perfect talaga sa kape mga kabikers. So ayan mga kabikers, sana nagustuhan nyo itong video natin. Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo kalimutan like, share, subscribe na din para updated pa kayo sa mga recipe natin na i-upload. So ayan, ito na nga, nagpatong-patong na sila, para na silang bato. So yan na nga ang finished product. Maraming salamat.